Okay, so guys, good morning, good morning. Good morning po sa inyo lahat. Shoutout po, no? At update lang tayo, no, ng bill natin. Kanina, parang sa ganun isa yung mga kababayan natin, no, na marami pong dagsaan ng, ngayon, ng isda at saka po ng hipon. Gawa nga nang galing po tayo ngayon sa may Malabon Fish Market, no. Ito guys, yung pinamili natin na, na isda doon sa may Malabon, kanina lang. So, ito kasi nasa loob yung ilalim yung, nasa ilalim yung, yung tawag dito, yung hipon na binili natin ay natatabunan. So makikita niyo sa video yan kung magkano yung pagkakabili natin. So bilangin natin tong tilapia para aware po yung mga natin, baka may mga gustong mamili doon para at least alam nila. Kaya no. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, laki oh, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kasi yung isa is binamigay ko sa bata sa labas. Bali 20 piraso. 20 piraso po sa halagang 100 pesos. Yung binayad natin kanina 100 pesos. So, bala na kayo mag-compute kung magkano ang kalalabasan, no? Basta 100 pesos po itong bill natin na tilapia. 100 pesos sa halagang, sa 20 peraso. Ay, baka matusok tayo nito. Ayun, no? Tilapia. And dito, mapunta naman tayo dito sa may hipon natin. Guys, ito yung hipon natin na binili kanina lang. Ay, meron pa pala rito. Ayun. 21. Baka meron pa rito. Ayun, wala na. Alright, so ito po yung binili natin na hipon kanina sa may Malabon. Ito po yung gagawin natin na tempura. So shout out po sa lahat sa mga na mga umu-order sa atin ng tempura. Ayan guys, ganyan po yung gagamitin natin hipon na maganda-ganda. Ayan Kahit saan po halukayin natin ilalim baka mamaya ko. Kahit saan po natin yan na kunin. Pare-pare sila ng ng isa lang pinanggalingan kasi ito lang guys So, ito yung gagamitin natin na tempura. So, pa-order natin. Ayan. Kasi may pa-order tayo sa Paranaque tsaka sa Quezon City itong mga sunod na araw Pero ibubukod ko na lang yung siyempre hindi man sa maiwasan na may maliit Kumbaga itong maliit isa pang lang yan, pang natin, pang ulam-ulam na lang natin. Ayan, kaya halo sa yang chow. Ako nag-yang chow ako gabi, halo hipon, crab meat tsaka kung ano-ano pa. Okay, so guys, ito yung pinamili natin kanina na halagang 250. So, baka may upload ko rin tong video na to is dali pause ko lang. Yun. So, ito pakita ko sa inyo liwanag na against the light pa tayo. Yun sa likod pala natin, natakpak pala natin yung ilaw. So, ito guys yung hipon natin, Ayan. Ito po yung hipon na nakuha natin doon sa may Malabon. Ayan. 250 guys ang kilo Ang daming hipon ngayon. Grabe yun. Ayan, ang laking ganda 250 yung nakuha natin na hipon. So, ito gagawin po natin itong tempura. At saka po sa mga umu-order po sa atin ng ng tempura natin. Guys, ito yung gagamitin natin na hipon. Ayan, sariwang-sariwa. Bababad ko na ng konti sa yelo to, mamaya-maya konti para mabalatan namin at saka po may tapon yung ulo. So yung ulo, dati namimigay ako ng ulo pero ngayon hindi na kasi baka may high blood pa Yung iba nagsukuan sa kahingi ng ulo. Sabi nila dapat daw may katawan naman daw. Ayun. So hindi katawan. Ibigay ko sa inyo isda ito, tilapia, bibigay ko sa inyo. Hindi ito Ito kaya kasi gagamitin ko yung laman nito Balik ko pa tayo na siguro, balik tayo para kumuha ng baka kuha pa ako ng mga 10 kilo pa. Kasi yung nangyayari kasi ganito guys na baka may magtanong sa atin, Kuya Bet, bakit ganyan kamurang hipon dyan? Kasi ito po yun, galing ako kagabi, dun po sa may loob ng Malabon Fish Port. So, kasi namili akong tanigi Ang nangyari po kasi dito sa hipon natin, dagsa na yung hipon, konti po lang namimili. Tapos dumating po yung may dumating na truck ako nakita na panay hipon din, madaling araw na. So, ayun yung sinasabi po nila na stranded. Hindi po siraan, na stranded po yung barko.
Sa Batangas, pwede. Tapos yung bali yung schedule ng boss na ng truck na dumating sa Malabon Fishport hindi niya po na-meet. Bawa kasi dati rin po kasi kami nag-iisda eh. Nag-dealer din po kami yung isda yung family ko po sa may Sambales. Shoutout po sa Dato family no. Kailangan dumating kami sa Fishport ng alas 7 ng gabi. Kailangan ganun. Matagal dapat ganun ang datingan alas 7, alas 8. Kasi kapag dumating ka po ng alas 11, alas 12, alas 1, nako, medyo gahol na po kayo sa panahon yan. Hindi nyo po alam kung may bebenta nyo pa yung iskalakal na dinala ninyo. Kasi unang-una, siyempre marami nang nakapamili. Marami nang nauna. So, darating man yan, siguro mga taga-palengke lang. Ano ba mga taga-palengke? May mga balde-balde lang yan. Wala na yung mga talagang umaangkat na kukunin nila yung produkto sa Malabon at dadalhin nila sa lugar nila. Kasi yung mga umaangkat po ng isda, maaga rin po sila dyan sa Malabon. At nasa ganon is sa hating gabi is makabalik sila sa lugar nila at maibenta nila ng madaling araw yung paninda nila. Yun po yung dahilan doon kung bakit maraming tayong nakikitang mura sa Malabon. Pag dumagsa po yung hipon at nagsabay-sabay ang dating ng truck, asahan nyo po ang hipon. Ganito kalalaki is 200. Minsan 180 na nga lang eh. 180 po ang kilo ng hipon. Kasi nga, ang nangyayari, na-stranded na ipon. Kaysa po sa yeluhan uli nila. Magkano ang isang yelo? Ang mahal-mahal ng yelo. Tapos ipapagiling mo pa. O sabihin natin ba at libre giling? Pero syempre, yung yung tawag nito, yung iba bababaran mo uli ng asin, lalagyan mo uli ng konting yelo. Hindi man konti, marami. Syempre, pandi masira. O, di na kayo, di paano yun? Di medyo tagilid na kayo sa kita nung kasi nga yung yellow is doon na napunta yung kinita nyo. Kaya ginagawa ng iba, kasi yellowan nila, binabagsak nila presyo doon sa mga konsignasyon or sa mga kilalaman. So yun po, ganun po ang dahilan kung bakit ko minsan is mura po ang hipon natin, ang ganda. Takot tayo Hindi ako nadakot Ayan guys, 250 ang kilo na nabili natin. So mamaya babalik tayo doon para kumuha uli. Siguro mga 10 kilo or 15. Ayan, siyempre kumuha na rin ako ng pang-ulam. Ito guys no, sa Laybatang, ayan no, halagang 100 pesos. Ayan, ito panalo to. Lagyan ko lang to ng ng kamatis, sibuyas, luya. Ayan, pinangat oh. Ilang piraso to? 2, 4, 6, 8, 9. Ayan no. Okay, alam ko sa Laybatang to eh. Ayan no. Ayun, ganyan kalupit sa Malabon. Okay, so hanggang dito lang po guys. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo lahat and good morning. Good morning po. Ayaw nga pala may nagpapatanong sa atin ng crab meat. Meron pong crab meat guys kagabi. Doon po sa may sa Malabon. Sa mga naghahanap po ng crab meat, meron po tayo na encounter na crab meat. Doon po sa may Malabon Fishport. Ang halaga po is 450 yung tawag ito. Yung isang kilong puti. At 250 naman yung sipit. Ibig sabihin ng sipit, yung laman ng sipit. Yun yung laman. Kaya lang, minsan kasi merong halo na shell eh. Kaya mas maganda yung puti sana. Plain dahil wala siyang halo. Wala siyang naliligaw na mga shell. Hindi naman marami yung naliligaw sa may sipit. Kaya lang may naliligaw pa rin talaga eh. Pero mas maganda, bilhin nyo yung kumari, yung puti na lang. 450. Yung pinapakita kong presyo sa inyo sa mga Fishport, hindi naman actually, yung actual yung price na yon. Pwede nyo katawaran ba? 250 yung presyo nito. Ito, 250 nito. Hipon. Makipagtawaran kayo kung kukuha kayo ng halimbawa, negosyante kayo, nag-aangkat-angkat. Kukuha kayo ng 2 kilo, 2 kahon. Mapapababa nyo yung presyo. Ibig sa 250, pwedeng maging 230, 220, di ba? Yun po yung bulungan na barteran sa loob ng Malabon Fishport. Lalo ng datingan, maraming datingan, no? Okay, so guys, hanggang dito lang po. Maraming salamat and good morning to everyone, guys. Good morning po. Shoutout po sa mga sa mga kababayan abroad. Thank you po.